Hi guys! Ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad ng walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 10. Let's go! So ngayon guys ay July 4, 2024, Thursday, 8:45 ng gabi. So since Monday, tignan natin kung nakailang trades na tayo. This was Monday, July 1. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, naka 18 trades na tayo. At this is my 19th trade, no? So, tignan natin kung ilan ang winning trades natin out of 18 trades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron na akong 11 winning trades. So, tignan natin ang win rate natin. So, 11 divided by 18 times 100. So, ang win rate ko ay 61%, no? Sa loob lang yan ng 4 days, meron na akong 11%, no? That's nice. So, ito na yung pang 19th trade natin. Running siya ngayon. Okay? So, as of this moment, nagkaroon ng downtrend ang market at sinundan lang natin yung downtrend. Okay, so pili na tayo ng iti-trade natin. 1 out of 23 pairs. Yung second pair, which is, tignan natin kung ano yun. BTC, BNB. Okay. BNB. Ilang swipes ang gagawin natin? Between 15 to 30 swipes. 18 swipes. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hanapin lang natin yung Monday. Okay. Then, yung market, nasa na siya? Nasa taas. So, parang nagre-range yung market sa kabuuan. Umakyat, tapos uptrend siya, no? Sa long term. Nakikita natin dito, guys. Yan, may uptrend dito. So, nasa uptrend siya sa long term. Sa short term, naging downtrend siya. Nakailang hit na, pinare-respect niya to. So, pwedeng i-respect niya ulit itong price range na to na pwede nating isipin na after this pagbaba, pwedeng ituloy niya yung uptrend kung iisipin natin. Kung yun ang gagawin nating bias, no? Maglolong tayo. So, maglong tayo dito, guys. Long position. Yan, 1 point, hanggang saan ang gusto nating target profit. Yan, pwede na yan. Let's go. Okay, so first trade ay bumagsak. Na-break niya yung mahabang trend line. Pero it doesn't mean na magda-downtrend na yan agad. Pag ganyang mahahabang trend line, nire-respect yan. Minsan nagko-consolidate lang bago bumalik ulit pataas. So winning trade at same bias pa rin tayo sa uptrend, no?
Down yung stop loss dito lang sa ilalim nito. 1.21. Let's go. Okay, so winning trade ulit. Ayos. So, ang ginagawa lang natin dito, nire-respect lang natin. Though, kung i-imagine natin, pwedeng matapos yung basagin tong trend na to, lumabas siya, breakout, tapos bumalik dito. Ang naisip na ibang traders ay ito yung parang retest niya. Tapos ang magiging tendency after nun ay biglang babagsak na yung market pag ganyan na mahaba, no? Pero minsan yan ay manipulation lang din para i-trick yung mga traders para bumagsak. Pero ang gagawin ng market ay ibabalik lang yung price pataas. So, gusto ko lang isipin na manipulation siya. Bagamat pag-akyat dito, ni-respect niya agad tong price na to, no? Bumagsak mahaba yung candle Pero bumalik din siya agad paakyat ulit, kaya pwedeng rin lang din. Pwede ring manipulation lang. Sa dalawang choice natin, mas gusto ko pa rin mag-long. Okay, so ganun na nga nangyari guys. Minanipulate lang yung mga tao para isipin. So para mag-gets nyo guys, no? So balik tayo. Dahil masyadong mahaba siya, no? Oo. Ayun. Parang may parang nag-breakout siya dito kanina. Basta guess nyo na yung sinabi ko kanina. So meron ng uptrend, no? Nag-pullback sa candle na to. Mahaba yung candle, pwedeng risky yung trade natin ngayon. Pero gusto ko lang ituloy yung uptrend, kaya long tayo. Consolidate ang price. Tinamaan yung ating profit area. Ayos. Then hindi siya nag-create ng higher high, instead ay na pwedeng nagko-consolidate yung market dito. Ito yung support zone, kaya maglo-long pa rin ako kasi pwede niyang balikan pa yung price. Yung target profit sa ilalim lang ng swing, kasi medyo spacious yung stop loss natin para hindi agad tamaan kung sakali mo magkaroon ng mga biglaang pitik ng manipulation dito bago umakit ulit. So nagko-consolidate ulit yung market, pwede niyang iakit ulit yan. Yun, ayos. So tinamaan niya na ulit yung resistance zone dito, tapos ni-reject niya, bumaba. Nagkaroon ng series of higher highs, no? Dito sa short term. Tinamaan to. Ito na nga ba yung pwede kong isiping resistance lang to, or pwede pang umakit yung market magpatuloy. Pero gusto ko lang sakyan yung pagko-consolidate niya na kung sakali mang resistance nga to, pwedeng balikan niya muna yung price dito. Pero ayun, nagpatuloy na siya sa uptrend. So still, kung ganyan, edi sasabayan lang natin yung trend 1.21. Okay? Pwede rin bumalik siya dyan para balikan niya yung trend. Yung consolidation dito. Minsan kasi may mahaba, manipulation lang yun, tapos pabalik ulit sa consolidation. Pero as of this time, mas pinili ng market na mag-trend. So kung nagte-trend siya, edi susundan lang natin yung trend niya, which is ngayon naka-uptrend tayo. Tapos yung stop loss dito lang sa may ilalim nitong week na yan, 1.21. Let's go. Okay, ganoon na naman guys, sinasabay lang na. Kung trending yung market, sabayan mo lang. Like yung ginagawa natin sa BTC ngayon, sa current market condition ngayon. Sinasabayan lang natin yung trend, no? Play. Okay, ayos. So nagtitrend pa rin yung market. Gusto ko pa rin mag-long yung stop loss sa ilalim lang nitong week na to.
Ganun lang guys, no? O, di winning trade na naman. Di ba? Nagtumaas, nag-pullback. Sabihin nating nagkape ka muna, tapos pagbalik mo, pumitik na yung market. Nag-pullback na, tapos maglulong ka ulit. Dito lang sa ilalim nitong week na yon 1.21. Maglulong pa rin ako. Iniisip kong uptrend pa rin siya. Ayun, pinitik niya. Okay, so nag-consolidate dyan. Pero hindi pa siguro masyadong consolidation yan. Gusto kong isipin na magte-trend pa rin yung market. Malakas yung uptrend, no guys? Grabe yung taas. Paldo yung mga nag-buy low, sell high. Ayun, so nag-consolidate na nga yung market dito. And since nasa uptrend tayo, long pa rin ako. Na baka ito yung support zone. Tapos yung target profit ko dito lang sa may resistance dyan. Hahanapin ko lang maging 1.21 to. Yun yung magiging stop loss ko. Okay, so play na natin. Tingnan natin ang magiging galaw ng market. Maganda, medyo maluwag yung stop loss. Pero bumagsak yung market. So downtrend na ba tayo guys? Dahil nag-create na ng lower high, tsaka lower low, tsaka mahaba to. Pwede. Pero hindi ako fully convinced. Iniisip ko nagre-retest lang yung market dyan. Ba't mo iniisip na nagre-retest? Kasi usually pagka magkakaroon ng ng mga legit talaga mas mahaba pa dyan. Yung aakyat muna yung market, paakit na ganun, biglang babagsak na napakahaba. Kumbaga parang bumubuelo muna. No? Para mag-gets nyo guys, paano ba to? Ito siguro. Parang gaganyan mo na yung mic card. Boom, 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 boom. Yun. Magkakaroon, bubuelo muna parang umakit yung market. Akala mo uptrend pa rin. Biglang may mahabang ganyan. Yun. Usually, ganun yung naiisip ko sa kanya. No? Pagka magre-reverse. Kaya ito, hindi pa yan. Baliktad nga siya. Parang yan eh. Nag-retest lang dito. I may be wrong guys, no? Pero yun lang yung parang pakiramdam ko lang, no? Sa buy experience sa trading. 1.21. Play natin. Kasi dapat bubuelo muna bago mag-downtrend eh. Ayun. So, tinamaan na ulit yung target profit natin. Still, nag-create siya ng lower highs. Pero dito may higher low na dito. So, yung stop loss ko sa ilalim lang nitong line na yan. 1.21 na. Risk to reward ratio. Okay, maganda. Nandito lang sa may resistance level. Okay, so nag-consolidate yung market. Para makikita natin, ito yung resistance, ito. Pero dahil pang ilang touch niya na, 1, 2, 3, 4, 5. O pang 5 touch na yan, tapos nakita natin nag-consolidate dito, pwede nang pumitik yung presyo pataas. Okay? I may be right or wrong, pero sa tingin ko, aakyat pa yung market, no? Kaya maglulong pa rin ako. Stop loss dito sa ilalim lang ng tuktok ng mga to. Tapos 1.21. So mababa pa rin to. Okay pa yan. Ayun. So nag-create na ng higher high. Pagtapos ng higher high, na price reject, mahahaba yung candles, bumaba. Does it mean dito na ba magre-reverse yung market?
hindi pa natin alam. Pwedeng ayoko muna mag-short long lang ako. Pwedeng retest lang. Parang kumbaga kung iisipin nyo guys, retest lang yan. Parang ganito. Oh, pwedeng ganyan. So, ilang beses na hit. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Tapos bigla lumampas, pag retest, babalik dito, tsaka pipitik ulit, paakyat. Pwedeng ganun. Or pwede ring manipulation lang to, tapos biglang babagsak na yan, dire-diretso pababa, yung mahaba ng ganun. Kung mahaba ng ganun, pwede nang yan, mag-reverse yung market. So, kung retest, tuloy yung uptrend. Pero kung bumagsak ng mahaba talaga to, ibig sabihin, maaaring magkaroon na ng change of market condition. Pwede na tayo maging downtrend na, sabi na ba, change of character, mga ganun. Ayun, mahaba, So, pwedeng pwedeng change of character to, Kasi mahaba eh. So, kung totoo, pero pwede pang umakyat siya, hindi pa ganun kababa eh. Pwedeng isipin mo na may trend line pa dito. Hindi pa ako fully convinced na talagang Siguro yung pang fourth hit niyan, pwede. No, so, game, maglolong pa rin ako kahit parang nag-create na siya ng pababa, downward momentum. Okay, so nagko-consolidate na yung market. Okay, so tinamaan ulit siya 1, 2, ilan tama na? 1, 2, 3, 4. Okay, pag bumagsak, pag pumitik pa to rito, pwede na nga tayo mag-short ngayon actually, pero gusto ko pa rin ilaban yung long. Makulit lang talaga guys. Okay, so nag-consolidate na yung market. Pwedeng kung makikita nyo to guys, parang nag-retest na siya dyan, lumampas na rito. Oo, pwedeng parang ganyan, ayan, so pwede siya bumagsak, tapos bumalik dyan, retest, tapos babagsak na yung market pa ganon, or pwedeng ititrick lang tayo ulit, or sabi ng iba yung mga head and shoulder to, ito yung head, tapos ito yung isa pang shoulder, mga ganon. Or pwedeng trick na naman to guys, para papaniwalain tayo na yung market babagsak, pero ang totoo iaakit niya ulit. So what if malakas talaga yung yung mga bulls yung paakyat, So last na, pag bumagsak talaga to, mag-short na ako. So nagko-consolidate pa rin, okay, bumagsak na. So sa tingin ko, pwede ako mag-short na. Sana tama ako guys, kasi nakaka 1, 2, 3, 4 loss na tayo, Ganyan talaga guys, kapag nilalabanan mo yung trend, sunod-sunod yung magiging talo mo. Yung stop loss tataasan na natin kasi naka 4 loss na tayo eh. So ganyan talaga, pagka nilalabanan mo yung trend, sunod-sunod yung talo mo. So ibaba mo na. Okay, so panalo na tayo. So nakita niyo yung guys, so ganun lang mag-identify ng market. So nagkatotoo nga yung analysis natin na dito hindi pa magda-downtrend yan. Bakit? Kasi wala pang buwelo. Ano yung buwelo? Dapat yung pataas yung market, like this. Okay, 1, 2, 3, di ba? Yung pinakita ko sa inyo. Tapos magre-reverse ng mahaba. Tapos lalampasan niya to. Yun, magkakaroon ng change of character. Yun na yun. At pala dito nag-short na tayo, maaga pa lang. Tapos mahaba. Yung ibang traders, ang estilo dyan, yung mga mag-aabang sila, yung mga ganyan, change of character. Tapos pag binalikan yung imbalance dito, nakatapat nito, katapat ng mga key levels doon. So mag-aabang sila ng short position dyan. Yan, Tapos ang gagawin nila, yung stop loss above the high, ganyan, para maluwag-luwag. Tapos hahanap sila ng key level sa baba na pwedeng balikan, pipili na lang sila. Or magmula rito, gagamit pa sila ng kung tawagin natin ay mga Fibonacci retracement, mga ganyan. Oo, tapos
Okay, aakit nila hanggang dito sa taas. Tapos yung magiging target profit nila pwedeng 50%. Okay, dito sa 62, yung mga 618, yung mga golden price, ganoon. Tapos, biglang, yun, tinamangay, may golden price dito, yung pagitan yan, 62 tsaka 70. Tapos sabihin, okay guys, panalo tayo sa trade na 1:3.71 risk to reward ratio. O, diba? Profitable. Kaya lang, iintayin mo yun. Iintayin mo yung mga ganitong setup. Kailangan talaga may alerts ka sa market, sinisilip mo siya maya, abangan mo yung ganyan. Kasi pag na-miss mo yung mga ganyang opportunity, late ka na. 'Di ba? Kailangan dibdiban yung trading. Oo, ganun yon. Pagka talagang yung bumibili ka pa ng mga malalaking mga monitor, yung mahahaba, ganon. Kung talagang seryosong seryoso yung trade mo. 'Di ba? Eh, pero kung busy ka, may trabaho ka, may negosyo ka, tapos yung trading, sideline mo lang, yung gusto mo, magde-trade ka lang kung kailan mo gusto. Parang ako, di ganito. Bagamat sunod-sunod, pero alam mo, yung sa normal trading ko, nag-set ako ganyan. Tapos, kakalimutan ko na siya. Tapos, mag-alert na lang sa akin. Meron kasi akong, yung gamit kong broker, nag-alert siya kapag tinamaan na yung target profit o yung stop loss. Tapos, sa time, magte-trade ako ulit. So, isipin niyo to guys. Friday, 8 ng gabi, sinet natin yung trade, oh. Tapos, matutulog na ako ng mga bandang 10. Yan, tulog na ako nito. O, umaandar yung trade, tulog ako. O yun, tapos gigising ako. O yun, gigising ako ng 4, ng 4:30 ng umaga. Pagkagising ko, yun o, talagang, ano na, natamaan na yung profit. Edi ang sarap ng gising mo. Tinutulugan mo yung trade, hindi mo babantayan. O, di ba? Talaga naman. O, sample pa natin, isa pa. So, pagkatapos ng mahabang candle, bumalik, pwede umakit pa yan hanggang dito. Pwede niyang balikan to eh. Eh paano kung may mga nag-FOMO trade na gustong pababa pa rin yung market? Eh di mag-short pa rin ako. Let's go. Hmm. So, nagko-consolidate yung price dyan. Okay, so sinet natin yung trade. Anong oras? 6 ng umaga, no? Yun, tas 6 ng umaga, Saturday. Tapos tinamaan yung stop loss. 6 ng gabi. Okay, 'di ba? So 12 hours pag maghahap. Sipin nyo yung 6 ng umaga. Ang dami mo nagawa noon hanggang 6 ng gabi. Nakapagtrabaho ka ng buo, nakakain ka na, baka nakapamasyal ka pa. Tapos pagka-alert sa'yo, uy, nag-losing trade. Tapos pagtingin mo, ay, nasa nandito sa zone na to, na pwedeng talbugan lang. Oo, pwedeng ganyan, ganyan to talbugan lang yan. So, magsi-short pa rin ako dyan, guys. Bagamat wala man ako makitang parang dahilan. Yun lang yung dahilan kung ba't ako magsi-short na iisipin ko downtrend pa rin yung market, no. Tapos yung stop loss ko sa ibabaw lang nitong line na to. So 1.21, no. So anong oras na alas 8 ng dito, 6 ng alarm, no. Pero kasi kumain ka ng hapunan eh. Syempre, alam naman mag-charge ka pa. Kung sa laptop ka lang naman naggaganito or sa iPad, pwede nga sa iPad or tablet lang eh. Or sa laptop mo, kahit malaki o maliit yung laptop mo, okay na eh. 'Di ba? Di mo na kailangan yung ang lalaki ng monitor, yung ang hahaba, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Kung trip mo, pwede. Mag-invest ka, maganda yun, 'di ba? Pero sa ganitong style lang na-develop ko sa strategy ko, di ko na kailangan ng ganon. O so alas 6, nag-alarm, kumakain ka masarap. O di, kain ka lang. Tapos, ito, alas 8 na. Okay, let's go. So, yun, o, di ba? Pagkatas mo kumain, kumain kayo 6 to 8, ng Saturday, di ba? Baka nasa labas ka. Tapos pagkatas nun, di nag-trade ka sa iPad mo or sa tablet mo. Tapos alas 8, natapos yung trade mo. Alas 10, pauwi ka na. Or baka nakauwi ka na, pag uwi mo, panalo na yung trade mo. Tapos baka gumimik ka pa, di ba?
pag gimmick mo o bago ka gumimik or baka matutulog ka na, baka nasa bahay ka na lang or makikipag-bonding ka pa kung kanino, o di bahala na. O. Sabihin natin matutulog ka na, halimbawa, alas Sabado, anong oras na to? Uy, linggo na to eh, oh. O hindi, bago natulog ka, ano na eh, alas 12 na eh, oh. Alas 12 na ng madaling araw ng linggo. O di tulog ka na. Set mo lang yan, yung stop loss sa ibabaw nito. O yun, tapos 1.21. Tapos tulog ka na niyan, pikit ka na, o. O, kalimutan mo na yung nangyari yung market. Tulog ka ng mahimbing. Habang tulog ka, nagko-consolidate yung market. O, kasi linggo na eh. Mababa na yung volume eh. Ayun, tapos, nag-alarm. Okay, nag-alarm. Ching! Anong oras na to? Ay, ano to eh. Alas 2 na to ng hapon. So, baka gumising ka na ng maaga niyan. Or gumising ka ng tanghali. Eh di, baka napuyat ka kasi kagabi. Eh di, gumising ka ng baka 10 o'clock. Eh di, nakapag-almusal ka na niyan. Baka nakapag-exercise. O baka nasa labas ka na nga nito eh. May gamit ka na naman eh. Alas 2, uy, nag-set. Alas 2, panalo ko. Oo, tas mag-enjoy ka na kasi ang dami mo ng profits eh. Okay na yun, huwag ka na mag-trade, no? Saan kaya pupunta yung market guys, sa tingin nyo? Oh, tapos na yung trade natin pero sample lang to. Oh, sabihin natin mag-short pa tayo guys kasi baka pwede pa. Pero kahit manalo to or matalo, din na natin counted. I-delete ko rin. Okay, talo. Palagi naman ganyan eh. Natatalo pagka mga hindi seryoso. Okay, so sipin nyo yung guys. Hindi ka masyadong busy. Oh, katulad nito, unang trade mo. Sunday ng gabi natapos yung trade mo, alas 4 na ng Lunes. Ang dami mo nagagawa. 'Di ba? Kahit sa iPad, yung cellphone kasi pwede rin, kaya lang masyadong maliit. Kaya maganda meron din kayong iPad, kung wala kayong laptop, may tablet kayo. Mas okay na yun. Or kung may laptop kayo, mas maganda. Pero mas portable yung may tablet kayo na nadadala nyo kahit saan. Ganun. Yun yung mga pwede nyo pag-investan. Kung gagayahin nyo guys, yung strategy ko. Pero kung yung mga strategy na pang malakasan, yung mga tipong, yung sinasabi ko sa inyo kanina dito na pagka halimbawa okay, so mag-aabang tayo ng magkakaroon ng reversal. So dito nagkaroon ng malakas na matapos yung bumuelo. Tapos ng 3 counts, 1, 2, 3, bumagsak. Okay, clear sign yan ng downtrend. Hahanapin lang natin yung retracement niya. Pwedeng dito sa may area na to na may imbalance, double imbalance, na ito ay key zone din ng mga liquidities kasi ilang beses binalikan. Kaya dito maglalagay tayo ng short position. Pwedeng yung stop loss natin sa ibabaw ng swing. Or pwedeng dito lang sa malapit-lapit para mas mataas yung risk to reward ratio natin sa taas lang nito. No? Tapos guys, hahanapin mo yung mga Fibonacci, no? Fibonacci retracement magmula sa kung saan nagsimula yung swing na mahaba or hanggang dito, tapos ilagay mo sa taas. Tapos yung 62, between 62% or 70 or sa iba ang nakalagay dyan yung 618 golden zone dito yan Okay, meron tayong 1:8 risk to reward ratio. Okay guys, let's get it on. Tapos biglang bumagsak yung trade. Pucha, sakto. Galing. Meron tayong 1:8.42 guys. So yung risk natin, nanalo tayo. Kung ganyan yung trading strategy natin guys, bantayan mo yung market. Palagi kang titingin-tingin sa kanya, yung abangan mo. Ganun, that ma-tsempuan mo. Sa tagal ng trading ko guys, hindi ko na-tsempuan Yung pag na-tsempuan ko, tapos na, or maaga pa masyado. Ikaw naman, pagka hindi na impatient ka, yung gusto mong mag-entry na, maano ka naman yung gusto ko na bumaba yung market, kaya parang maapektuhan ka talaga ng emotions mo. Halimbawa dito, nagkaroon ng series of lower lows, di mag-short na. Mga ganon, kasi nainip ka ang tagal ng mga ganitong setup. Pero kung talagang gusto mong mag full-time trader, yung nakatitig ka lang sa market, di pwedeng bumili ka ng mahahabang mga screen
na nakahiga, mga landscape screens na mahaba, dala-dalawa, tatlo-tatlo, may nakatayo pa habang inaabangan mo yung CPI news, yung mga forex, lahat yon. Nga pala kung may nagtatanong, nagtitrade ba ako ng forex? Oo, na-try ko rin mag-trade ng forex, no? Pero actually, kahit anong market applicable to eh. Pwedeng i-trade yung ganitong style. Pwede rin to sa forex, guys. Pero mas nasanay lang ako sa crypto. Kaya sa crypto ako nagtitrade. Pero applicable din to sa forex, guys. Okay? Guys, yeah, no bashing tayo, no? Hahanapin mo lang yung effective na style sa'yo. Marami lang sa mga traders na iba, yun yung effective sa kanila. Kasi nakaka-motivate nga naman kung may screen ka na marami. Tapos, doon ka magti-trade, diba? Parang nakaka-motivate na mag-focus ka sa trading, lalo kung gagawin mo siyang full-time or i-devote mo yung 6 hours ng oras mo or may certain hours, sasabayan mo yung mga market session ng New York, Asian, mga ganon. Kung katulad mo ako na anytime gusto mo mag-trade gamit yung iPad mo lang or tablet mo lang or yung laptop mo na maliit na kahit saan dala mo. 'Di ba? Eh di gayahin mo na lang 'to. Dahil mo nagagawa. Profitable pa. O, 'di ba? Di bilangin na natin kung ilang yung trades na. Ang dami ko sinabi ngayon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay, naka 25 trades tayo this week, no? Tapos, out of 25 trades, sila ng winning trades natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, maganda yon. So, tayo ngayon? 16 winning trades out of 25 trades. Ang win rate natin ngayon, 64, oh. Ang taas. Ayos, guys. Ayos. Meron tayong 16 winning trades out of 25 trades, no? That's 60%. So, yung 15% is ilan yun? Edi yung 15 winnings, 15% yun, no? So, may 15% ka, no? Sipin mo, guys, nagtitrade ka ang pagitan 6 hours, minsan 3 hours. Oo, yung ganun duration. Tapos may pera ka na 100,000, no? Yung inipon mo talaga to or baka may budget kayo, may extra kayong 100,000 o weekly sa loob ng 1 month. O, tignan nyo kailan magagawa niyan. 93%. Sarap, 'di ba? Kaya yung 190, yung 100,000 mo magiging 192,000 agad yan, o di ba? Kung 10,000 lang yung starting capital natin, guys, yung mga beginners lang na nag-trade o 19, alam nyo, guys, I suggest mag-start nga kayo sa mababa eh. Tapos palaguin nyo na lang. Huwag kayong mag-greedy na maglagay agad ng malaki. Oo, kahit dun sa mga may budget, no, sinasuggest ko na kahit mag-start kayo sa yung pinaka-komportable kayong sunugin na pera. Kahit siguro mga komportable kayo sunugin yung 20 or 50 mil, ganun. Kaya kung komportable kayo sa 10,000 lang, di sa 10,000 kayo, kung komportable ka sunugin mo 1,000 lang, di mag-start ka sa 1,000. Isipin mo kasi kung mag-start ka sa 1,000, tapos consistent ka naman sa trade mo sa loob ng 6 months, kamusta naman? After 6 months, yung 1,000 mo magiging 49 na yan. As after 1 year, tignan nyo, guys. Magiging 2 million yung 1,000 mo sa loob ng 1 year. Basta consistent ka lang na ganyan yung trades mo, di ba? Kung nag-start ka sa 10,000,
Diba? Sa loob lang ng 6 months, magkano na yun? Tapos kung may 100, kung 100,000 naman yung kaya mong sunugin o sa loob ng 6 months na trading, masaya ka na. Meron ka ng 5 million, sabihin natin 5 million. Ang mangyayari niyan, kada isang buwan mo, pag may 5 million ka na after 6 months, kada isang buwan mo meron kang 4 million, para kang meron kang 1 million kada week, di ba? Okay na yun. Ganyan lang. Pero, I suggest mag-start kayo sa mababang amount, guys. Kung kaya mo lang sa 1,000 yung sunugin, edi diyan ka mag-start. Kung kaya mo 10,000 sunugin, edi diyan ka mag-start. Kung kaya mo 100,000 sunugin, diyan ka mag-start. Basta kung ano yung kaya mong sunugin. Bakit naman? Para matalo ka man dahil initially affected ka pa pero usually pagka kaya mo kasi sunugin, wala kang emotions masyado sa trading eh. Hindi ka after sa laman ng wallet mo. Pansin nyo ba guys, yung pag nagtitrade tayo, yung psychology natin, hindi naman nakabatay sa laman ng wallet eh. Or kung maliliquidate na ba, nakabatay pa rin tayo sa psychology ng market, sa paggalaw ng market, no? So, ganun lang guys. Mag-focus tayo sa market. Huwag tayo mag-focus sa profits. Bagamat mataas yung rewards niya, kasi nakafocus ka tayo sa markets that hindi nyo pinapansin kung magkano na ba yung pera. Basta tignan nyo na lang yung pera nyo at the end of the month. Ganun, mag-withdraw ka na lang at the end of the month. Ganun lang. Huwag ka masyadong maatat. Ang laki pala. Yung alimbawa kasi baka yung pera mo pagka napalago mo na siya, no? Halimbawa 200,000 na siya. Oo, magkano ba ang dito pala? Yung naka 200,000 ka na. 1, 2, 3. Oo, 1% niyan. Saan yun to? Yun. Isa pa, 200,000. Ay, mali. 2 million yan. 200,000 times 1%. Equals. Ba't ganon? Pangit. Ano na lang, 200,000 times 0.01. 2,000, sipi mo. 2,000 kada isang trade mo. Di kung para sa'yo, malaki na yan, di ba? Di masaya ka na. Kaya lang, baka masayahan ka masyado, i-withdraw mo agad. Pero, I suggest ipunin mo pa. Huwag kang masilaw dyan. Kasi kung isipin nyo, 200,000, no? Pag tingnan mo sa loob ng 7 days, sa loob ng 1 week, yung 200,000 mo, kikita ng 31,000 yan. No? So, 16% lang yon of, ganun, yung compounding niya. So, parang malaki, no? 31,000 kasi yung ibang mga beginner na lisensyado, nasa ganito lang yung every month, no? Pero ikaw per week mo yon, parang malaki na. Pero actually, may ilalaki pa yan, no? Kung every 2 weeks ka nagwi-withdraw, magiging 70,000 na yan, 69,000. Ang laki, di ba? Imbis na 16 times 2, that's 32, magiging 34. Kasi nagko-compound nga. Kung every 3 weeks, magiging 112 na. Ano na lang, mas maganda talaga, every month ka na lang mag-withdraw. Ang laki pagka every month. 93%, no? So, kanina, magkano yung 1 week? Tignan na ulit natin. 1 week, magkano? 30,000, di ba? 30,000. 30,000, magkano? Ito kunin na natin. I-paste natin dito. Ayaw 31, ano yun? 998 times 4. 127,000 pag wini-withdraw mo agad, no? Pero kung gagawin mo every month,
Hmm. 185. Tignan nyo naman yung difference, guys. Malayo. 185,902. Oh, minus 185,902. Oh, may 57,000 na difference. Malaking bagay pa rin yung 57,000, guys. So, ganyan. No? Tapos, kung hindi ka naman magwi-withdraw, guys, talagang papaabot. Maganda nga yung guys yung paabutin nyo muna ng kahit ano, mga 300 to 500,000, no? Or kung kaya nyong ah, mamalagi sa same lifestyle. Actually, dapat di kayo masyado mag-upgrade agad na lifestyle. Dahan-dahan yon, wag biglaan. Tapos, so, kung may 1 million ka na kasi sa wallet mo, ang isang buwan mo niyan, 900,000. Halos 1 million din. Kumikita ka na ng 1 million. No? So, gusto mo, kunin mo na agad yung 900,000 mo, enjoy mo eh, diba? Pero chill ka lang. Wag mong, dapat, mm, actually, mag-aaral tayo guys ng ng mga budgeting, saving, investment ba, dapat ganun, no? Hindi to, hindi yung masisilaw ka kagad sa mga ganito. Kasi parang nakakasilaw talaga. Si titignan nyo guys, no? O, halimbawa ganito. Pakita ko kayo di. Ang ganda ito kasing calculator na to eh. Every month, magwi-withdraw ka ng 500,000. Para kang no? Para kang piloto, no? Laki. So, kung pag may 1 million ka na portfolio, pwede kang mag-withdraw ng 500,000 every month. Tapos sa loob ng 6 months, ganun ang ginagawa mo, 500,000 every month. Lalaki yung account mo ng 21 million, guys. Basta consistent na 15% weekly. Ganun kalaki yan. Eh di ilalagay mo na yung 10 million mo, ay 20 million. Pag tinignan mo, magkano yung nagagawa ng 20 million per month, oo, ang nagagawa niya is 93% yet another 20 million. Eh di pwede ka na namang mag-withdraw ng from 500,000 sa loob ng 6 months. Tumalong ka bigla na 10 million kada isang buwan. O di ba? 10 million, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oo, 10 million kada, tapos sa loob ng 6 months ulit. Nagre-withdraw ka niya na 10 million kada isang buwan, magiging 500 million, guys. Masyado nang mataas to para sa iba, pero sa iba magandang starting to para mag-invest sa mas malalaking mga bagay, no? Ini-invest yan, guys, no? Hindi yan ginagasta. Ini-reinvest lahat yan para sa pamilya, para sa mga anak, para sa mga apo. Yan, para sa future. Maganda magkolekta ka ng mga real estate, nag-invest sa mga stable businesses na quality, no? And yun lang guys, no? So, sana marami kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa trading session natin ngayong day 10. Salamat sa time nyo. See ya.